sigaw ng taong bayan? Magandang hapon, mga kababayan. Magandang hapon, mga kapatid nating kapulisan. Nandito po kami ngayong hapon upang malakas na isigaw na sa kabila ng pag-amin ni Senador Amy Marcos, ang presidente niyong sinusuportahan, ang presidente na binigyan natin ng pambihirang mandato, ay isa pa lang, bangat! Bukod sa kanyang pagkakagumon sa ipinagbabawal na droga, na patunayan ng sambayan ng Pilipino na siya rin ang utak ng pagnanakaw! Kaya muli, nandito tayo ngayon upang malaya at payapang ipahayag ang damdamin ng sambayan ng Pilipino na hindi na tayo papayag at hindi na tayo makakatagal sa uri ng gobyerno na tampulan ng pagnanakaw. Kaya muli, ano ang sigaw ng taong bayan? Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na magpatuloy na tayo ay pinamumunuan ng isang presidenteng ating pinagkatiwalaan? Na isang adik at isang ulirang magnanakaw? Ano muli ang sigaw ng sambayan ng Pilipino? Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Sa mga kapatid po natin kapulisan, amin lamang pong ginagawa ang naaayon sa aming karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon na tayo ay malayang magpahayag. At nagpapasalamat po kami na nasa kabila po ng mga barikadang iyan ay nandyan kayo upang magpanatili ng kaayusan at katahimikan sa pagdiriwang ngayon ng kaarawan ng ating totoo at tunay na bayani, God Andres Bonifacio. Sa mga kapatid natin kapulisan, umasa po kayo na nandito kami bilang Pilipino at kapwa ninyo Pilipino na sinasabing malinaw sa ilalim ng ating konstitusyon na inyong ipaglalaban at inyong poprotektahan. Kaya hindi katulad ng ibang mga grupo, umasa po kayo na bilang mga totoong Pilipino na gumagalang at nagmamahal sa ating konstitusyon, kami ngayon ay nandito upang manawagan. At gayon na rin, baka sakaling haplusin ang inyong puso ng sigaw ng taong bayan na hirap na, galit na dito sa ating magnanakaw na presidente. Naniniwala kami na ginagampanan nyo lamang ang inyong mga trabaho at tungkulin. At gayon din kami bilang mamamayang Pilipino ay ginagampanan din po namin ang pagsunod sa konstitusyon at ganun na din ang pagpuprotekta sa karapatan ng mga Pilipino dahil ang aming buwis na ating pinagpapagurang pare-pareho ay ninanakaw ng mga demonyong nandyan sa Malacanang. Kaya pakinggan ninyo, galit na galit ang sigaw ng sambayan ng Pilipino sa presidenteng ito. Ano ang sigaw ng taong bayan? Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! At ngayon naman ay nais po nating tawagan ang pansin upang makapagbigay ng kanilang salubin ang iba't ibang mga sektor na nandirito ngayon sa pangunguna ng mga sektor na manggagawang
Pilipino. Ganun na rin sa mga sektor ng senior citizen, kabataan, urban poor sector, at iba't iba pang mga kasama natin na payapang nagnanais na ipahatid ang nagkakaisang damdamin na galit ng taong bayan na hindi na tayo papayag na tayo ay pamunuan pa ng adik at magnanakaw na presidente. Nandito rin po ang mga kapatid nating Muslim nakikiisa, sumusuporta sa mapayapang pagtitipong ito. Kaya't ngayon pa lamang mga kapatid na kapulisan, nagpapasalamat kami sa ibinigay po ninyong oras na kami ay bantayan at nawa ay huwag pasukan ng kaguluhan at huwag tayong mahaluan ng mga manggugulo ngayong hapon na to. At dahil po dyan, itutuloy na natin ang ating naudlot na programa sa Liwasang Bonifacio. Kaya tinatawagan po natin ang pansin bilang paunang panalita mula sa manggagawa. Palakpakan po natin si Ginoong Jose Jesse Olivera. Una sa lahat, maraming salamat sa mga manggagawa na nandito ngayon na sumama, at marami rin salamat doon sa manggagawa na medyo nalilito pa kung anin yung samahan nila. At dito naman sa ating mga kapulisan, marami rin salamat sa inyong lahat sa pagpatupad ng kaayusan sa rally ngayong araw na ito, kung saan ito ay kaarawan sa ating magiting na manggagawa ni si Andres Bonifacio. Nakakalungkot isipin sa ating gobyerno ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao, laganap ngayon hindi lang sa pagnanakaw, kung hindi tulisan pa. Wala na maasahan ang taong bayan siguro. Kami, mga driver at konduktor, araw-araw na biktima sa kalsada. Bilang transport chairman ng drivers at konduktor, araw-araw nakita ko kapalastugan sa lahat na dinadaanan sa kalsada Luzon, Visayas at Mindanao dahil ang Petranco ang pinakamalayo ng biyahe sa lahat ng transportasyon. Nakakalungkot isipin na pati ang management nga dito pinasukan na rin ng demonyo. Tayo, manggagawa, tayo dapat ang nirespeto nitong mga hayop na itong mga politiko. Bakit kanyo? Kahit itong mga pulis, manggagawa dito, lahat tayo na hindi may-ari ng kumpanya, manggagawa tayong lahat. Kahit abogado pa yan, manggagawa rin yan dahil yan ay nagservisyo doon sa manggagawa para ipagtanggol ang karapatan ng manggagawa. Tayo naman, kahit itong mga taga-media, manggagawa rin ito. Manggagawa na tagapaghatid ng balita sa magandang balita o masamang balita sa ating bansa. Sabi ni Berdin, paabot sa tayo ngayon kababayan. humaharap sa matinding krisis sa ating bansa. Invite lang. Una, Invite tayo. ilan ba ang manggagawa na pupunta na sa ibang bansa para na lang doon mabuhay? Dito po ang programa natin. Dapat dito sa bansang Pilipinas, nandito lahat ang maraming hanap buhay. Pero ninanakaw, tinutulis nitong ating mga politiko, mga inayupak na ito. Puntahan ninyo ang probinsya ninyo. Hindi lang pira natin ang ninanakaw. Pati ang kayamanan ng ating mga kalupaan, ninanakaw na rin. Magtatayo kunyari ng building, pero pag makuha na ang mineral doon, nawawala na. Sino nakikinabang? Ang politiko at tayuhan. Hindi tayo mga mahihirap. Bakit ba tayo
naghihirap. Ilan ang mining sa buong bansa natin? Naglakad na tayo. Alam niyo ba kung magkano ang porsyento sa gobyerno sa bawat mining sa bansa natin? Na naubos lang ninanakaw nito mga putang inang mga politiko na ito. Tapos ngayon magkuhugas kamay na kala mo si Poncio Pilato. Ang gagaling magsalita. Ang gagaling magpapublish doon sa media. Ang gagaling magsalita ng mga vlogger na ito daw, mabuting tao. Mabuting magnanakaw pala ito. Marisit talaga nila. Bakit gano'n? Takot na takot. Hindi nyo ba alam na lahat tayo ninanakawan na? Hindi pa nakarating sa atin ang mga sweldo natin. Bawas na sa tax. Naninulus na ilang lahat. Desperado si Bongbong. Pero hanggang ngayon sa katagalan ng investigasyon sa Senado sa Kongreso, Pag nanakaw na. ang mga maliliit pa lang, sap-sap pa lang ang nakukulong. Yung mga Kaya BBM, nakukulong umalis ka na. na mga DPWH, hindi naman siguro ganun tayo kabubo. Accessories lang yan. Kahit itong mga pulis, alam nila yan. Accessories lang o ka-crime yan. Bakit? Ginamit lang yan. Ang problema lang itong mga taong to, nagpagamit din. Nagpagamit din kapit sa patalim para di kumita ng paldo-paldo, pero hindi nila alam pagdating ng dulo, sila lang ang makukulong. Ligtas ang kanilang amo. Yun ang nangyayari ngayon. Himay-himayin natin to ng todo. Bakit? Sinasabi na malinis daw ang budget natin noong 2025. Sino ba ang nag-umpisa para ang budget mahimay-himay? Galing yan doon sa presidente natin bago dalhin doon sa Kongreso para himay-himayin at para magiging batas. Dalhin doon sa Kongreso bago sa Senado at para maisa batas. Pero hanggang ngayon, nanatili ito na walang saysay. At siguro, marami pa magsalita. Maraming salamat para sa ibang mga speaker. Andiyan si John Vic. John Vic. Ang kapal ang mukha mo, John Vic. Asa daw si John Vic? Matapang lang tayo, may mga kasama. Ang susunod po natin, tatawagan ngayon upang magbigay ng kanyang pahayag Klase daw. ay mula naman po sa sektor ng mga kababaihan. Wala pa po natin, walang iba. Kundi si Amor Patrio. Wala pa po natin. Nasa taas. Bigay mo doon sa taas. Yan, yung hari. Naharap yan. Nakikinig naman ang mga polis. Harap-harap pa na, Amor! Tirahin mo na yung buhaya na sa harapan mo! Andiyan mo yung buhaya! Ito, may sa gawin! May isa lang! May isa lang!
sino. Iiwanan ko ang isang tanong sa inyo, hanggang kailan kayo susunod sa utos ng isang drug addict na leader? Sa tingin nyo ba may silbi at may value ang paninindigan at pagsisilbi nyo kung ang sinusunod nyo ay demonyo, magnanakaw at long-term drug user? Gusto nyo? Masabi ka mo